Provincial Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 17 sa aga. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukib, Western Visayas. Tukib, Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tubtob alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Mayong aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Adlaw kita sang Miyerkules, Abril 29, 2026. Sa rehiyon, Welcome na sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na, tukibunta ang Western Visayas, and of course ako ang inyo kaupod, Solusyon, Hope Torrechante. pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tukibon, dali na, As usual mga kabiyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. tukibon ang mangugar. Ang aton nga espesyal nga bisita diri sa programa Tukib, Sayang kag isa ka athlete tukib, nga naka-imbento sang iya kaugalingon nga treadmill. tukib, Kung madumduman yung mga kabiyanan, nag-trending online ang ining treadmill nga human sa kahoy. So sa sining aga mga kabiyanan, aton nga kilalahon ang athlete innovator nga naghuman sang treadmill gamit ang kahoy. So sini nga aga mga kabiyanan, makaupod naton si Sir John Liardo Malojo. Aton tukibon, ano bala ang rason kung nga naghuman siya sang kahoy nga treadmill, and at the same time, ano ayhan ang purpose niya, anong nagtulod sa iya nga maghuman sang wooden treadmill. sa siyensya kag teknolohiya. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Of course, kilalahon man naton personal, si Sir John Liardo Malojo, kung ano siya sa karon, estudyante pa bala siya, young professional, Tukib, and subong, makabig na gid naton siyang young entrepreneur. So nakuha niya mga kabyanan ang atensyon sang online world sa tapos niya nga i-post ang iya nga wooden treadmill. And I believe hindi lang tao ang pwede makadalagan sa iya nga wooden treadmill, kay bisan mga kasapatan naton o kung mga hinuptan naton, pwede man kadalagan sa treadmill. teknolohiya. Dali na,
Sa bagay, no? Hindi lang man taho ang nagakinahanglan sang exercise. Tukibon, Ang aton nga mga pets, especially aton nga mga dogs and cats, no? luwang ta, kasaysayan, kakultura. Kinahanglan man sang walking. Visayas, So hindi nyo na kinahanglan mga kaabyanan, no? Magpalibog kung tama kagasto ang treadmill, no? Nga makita ninyo sa mga malls. tukibon, ang mga solusyon sa Kay i-check man natin later with Sir John, no? teknolohiya. Kung tagpilaayhan ang iya nga mga wooden treadmill kay bati ko cheaper siya compared sa mga electric, no? Electric run nga mga treadmill. Luwang ta, kasaysayan, kakultura. So kung sa wooden treadmill mga kaabyanan, i-check naton sa innovator nga ini kung bala kinahanglan sang electricity para makadalagan ang treadmill. Tukibon ta, Western Visayas. So sino maguna-una, no, nga sa kahoy, pwede gali, no, mangin isa ka treadmill. Kag si Sir John Liardo Maloho lang ang nakaisip sina, no? Isa ka Ilonggo Runner Innovator. Problema, So bantayan mga kaabyanan ang aton nga interview, no, kay Sir John Maloho. Sa hindi lang madugay, makaupod siya naton live via Zoom. tukibon, ang mga lugar. And syempre, kung mayara pa kamo sa mga pamangkot sa aton nga dinapit, pwede nyo i-comment sa aton nga comment section para man, no, mapalabot naton sa aton nga espesyal nga bisita. But before that, mga kaabyanan, i-check anay naton ang lakat sang panahon and of course, ang aton nga padayon nga pagbantay sa aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Lakat sang panahon, hibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Yes, you heard that right mga kaabyanan. Stay safe, stay ready, no? Especially subong nga mapaang ang panahon sa amon dito sa Banwasang Lambunaw kahapon. Nagtupa, no, ang mamunog nga ulan. But sa pag-check man naton diri sa syudad sang Iloilo, wala ko no tupa ang ulan diri sa syudad sang Iloilo. So i-check naton with DOST Pag-asa kung bala kamusta nga aton nga heat index subong nga adlaw, and of course ang iban pa, no, nga weather bulletin pinaagi sa aton nga Pag-asa Iloilo. So yari na sa aton nga piyak nga linya si Engineer Leonor Silvestre. Ma'am, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong adlaw nga sa Wednesday, April 29, 2026. Easterlies ang nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Kag diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man naton ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangilat kag panag-uob tugas ang easterlies. Mahina, tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast nga magadala sa makanay tubtub makasaran yung pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:32 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:02 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa dakaron nga adlaw ay posible magalabot 41 to 42 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madam ogid nga salamat. Ma'am Lenore, no, i-clarify ko lang since kahapon mayara sang pagtupa sang mabaskog man nga ulan, no, dito sa Banwasang Lambunaw. I-check ko lang, no, ano ayan ang nangin kabangdanan sang pagtupa sang ulan dito, no, nga bahin sa probinsya sang Iloilo. Yes, ma'am. Ang mga pag-ulan nga mga nabatsagan kagahapon ay tugay na sang aton nga easterlies, ma'am. With that, ma'am, no, madam ogid nga salamat, Engineer Leonor Silvestre. Welcome, ma'am. Hibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na.
So easterlies mga kaabyanan ang nagaapekto diri sa aton sa pungsod Pilipinas or diri even no sa Western Visayas. That is why no may mga pagtupa sang ulan nga nabatsyagan no sa pila ka parte sang province of Iloilo. In fact no again na mention ko kahapon mga katatlo siguro ka beses nga nag-ulan sang or nagbubo no ang ulan. Madasig lang man pero madamol no ang ulan sa banwasang Lambunaw, and I think no sa iban pa nga mga areas especially sa mga kaumahan no sa province of Iloilo may pagtupa man no sa ulan. Actually do medyo blessing gani kay mapaang mga kaabyanan ang panahon, so kinanglan naton nga makabatsyag man sang bugnaw no, so ang rain kahapon dugin balanse lang niya no ang temperatura kahapon. So we could still expect mga kaabyanan sang pagtupa sang ulan no kay as we speak may ara pa sa gihapon sang epekto ang easterlies. Meanwhile mga kaabyanan sa bahin naman sang aktibidad sang bulkang Kanlaon, naglawig no tubtob 13 minutos ang ashing event sa bulkang Kanlaon, and base no sa datos nga ginpagwa sang DOST PHIVOLCS sang Abril 29, duha no ang ashing event sa bulkang Kanlaon. Ina sa makaligad no nga 24 oras. Meanwhile, sabay naman sang earthquake, 14 ka volcanic earthquake, lakip na ang duha ka volcanic tremors nga naglawig sang 4 ka minuto ang namonitor man sa bulkang Kanlaon. Sang April 28, nagbuga no sang 1,951 tons sang asupre ang bulkang Kanlaon. Sa gihapon, nagapabilin ini sa Alert Level 2. Actually, ang pangamuyo naton mga kaabyanan, magkanay na giniya, no? Ang aktibidad sa bulkang Kanlaon ay very erratic. May mga bes nga magamay ang numero, may mga bes nga mataas ang numero sa mga datos nga ginapagwa no sa DOST PHIVOLCS sa aktibidad sa bulkang Kanlaon. Yes, again, no, stay safe, stay ready. Kag magpamati no sa mga updates ng DOST Pag-asa kag DOST PHIVOLCS diri sa programa Tukib kag iban pa nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Philippine Standard Time 10:20 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton na nga makaupod ang aton espesyal nga bisita, ang athlete innovator nga naghuman no sang wooden treadmill, si John Liardo Malojo. Bantayan sa pagbalik sang Tukib. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, kita pwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na, umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ko, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sarang bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sarang bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Philippine Standard Time, alas 10:27 sa aga. Sa gyapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Before naton mga kaabyanan, interview no, ng aton nga espesyal nga bisita diri sa programa Tukib. May ara lang kita sa public service announcement. Anunsyo no sa aton nga publiko ginapanawagan ang iloy o kon pamilya sang lapsag nga nakit-an sadtong Agosto 13, 2025 sa Barangay Progreso, Lapus, Iloilo City, mga around 4 a.m. Ang nasambit nga bata mga kaabyanan, babayi, less than 24 hours pa lang ini siya, kag nakakabit pa no sa iya nga pusod ang binder clip. So sa karon ara ini sa pag-inakop no or pag-care sa National Authority for Child Care Regional Alternative Child Care Office 6 kag ginpangalanan nga Mary Lani Fusin. So kung sino man ang nakakilala sa ginikanan o kung mga paryente sang nasambit nga bata, pwede ka mo no nga makipag connect sa or magbisita sa City Social Welfare and Development Office nga malapit sa inyong lugar. Pwede man kamo no nga magtawag sa mga telepono nga 033-335-0689 o kung pangitaon si Mr. Rodel Somadik, Social Welfare Officer 2 sa Social or City Social Welfare and Development Office, Iloilo City, nga nahamtang sa MH Del Pilar Street, Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City. Another announcement mga kaabyanan para naman no sa mga pamilya o kon iloy sang bata man no nga nakit-an sadtong Hulyo 30, 2025 sa Zamora Street, Barangay Concepcion sa Iloilo City, mga around 7:30 sang aga. Ang nasambit nga lapsag bag-o patubunag no lalaki, less than 24 hours kag nakaputos pa no sa itom nga jacket. So sa karon yara ini sa care sang National Authority for Child Care Regional Alternative Child Care Office 6 kag ginpangalanan nga Angelo Silvederio. So kung sino man ang nakakilala sa ginikanan, paryente sang bata, pwede gid kamo no makipag-connect o kung magbisita sa City Social Welfare and Development Office malapit sa inyo lugar. Pwede man kamo magtawag sa telepono nga 033-335-0689. Liwaton lang nato no ang numero 033-335-0689. Kag pangitaon si Mr. Rodel M. Somadik, Social Welfare Officer 2 sa Social City Welfare and Development Office, Iloilo City sa MH Del Pilar, Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City. Tukibon ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. So ang aton nga anunsyo mga kaabyanan para sa publiko, Ang mga lugar sa rehiyon, libuton tahibaluan ta kasaysayan. ginpakig-angot no sa Iloilo City Government kag Iloilo City Social Welfare and Development Office. So kabay pa no nga malabot naton ang mga ginikanan o kon kaparentiyan iloy no sa mga lapsag nga aton nga na-mention nga ara sa care no sang DSWD or CSWDO. Philippine Standard Time 10:31 sa aga. Tukibon ta ang Western Visayas. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, makaupod na naton live via Zoom si Sir John Liardo Maloha.
ang atleta nga nag-invento no sang isa ka wooden treadmill nga nangin hit online. Nangin trending topic online kay ang treadmill no. Suno sa mga comment and at the same time sa post no, cheaper sa compared no sa mga treadmill nga mabakal naton sa mga malls o kundi pa na no sa merkado. So let's discover more of that mga kaabyanan sa pagbalik sang Tukib. Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Uy, Jude! Philippine Standard Time, 10:35 sa aga. Dali na, tukibunta ang Western Visayas, dali na. Nagapamati ka mo mga kaabyanan sa programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo, and ari na ang aton espesyal nga bisita. Subong nga adlaw mga kaabyanan, makaupod naton ang athlete no nga nakaimbento sang wooden treadmill nga nagtrending online. So subong nga aga mga kaabyanan no, abi-abihon naton si Sir John Leandro Maloho no, ang athlete and innovator. So, yari na sa aton nga piyak nga linya si Sir John. Sir John, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga man, ma'am. Yes. Before nato istoryahan, Sir John, ang imo nga wooden treadmill, no? Sino bala si Sir John, no? Estudyante pa bala si Sir John, no? Young professional na bala siya. Kag tagadiin si Sir John Maloho, sir. Bali, ako gali si John Leardo Maloho, 20 anyos, kag nag-eskwela sa Central Philippine University, kag ang gingwa kong kurso is Bachelor of Physical Education.
Wow, connected gid ni gali no sa wooden treadmill nga imo gin ubra gamit ang kahoy, Sir John. Sir John, ano ba lang nag-push sa imo nga mag-ubra sa isa ka wooden treadmill? So, ang push sa akin sa pag-ubra sa wooden treadmill is, bilang ako, isa ka athlete, is nag-ando man ako nga maging isa ka national team sa pira kadlaw, gusto ko mag-training sa adlaw-adlaw bisan malay ng tiyempo. So ato nagsulod sa isip ko nga magubra sang treadmill bisan malay ng tiyempo is maka-training ako nga sige-sige yapon. So saan nag-start ang ideya nga ini, Sir John? Ano nga tuig ikaw naka-ideya nga ubrahon ko ning wooden treadmill nga ini? Bali, December 2025 is naka-idea na ako kung maubra ako sa Amusini. Pero nag-start na ako ubra is February na. Kaya na-short kita sa budget, so February na kita nag-start. Amo na. So paano mo ginsuguran, no, sir, ang wooden treadmill? Ano bala ang proseso sini, no, sang imo nga pag-ubra? May background ka bala sa pag-ubra sang treadmill or iban pa da nga mga bagay or gin DIY mo lang ini or do it yourself mo lang ini, Sir John? Bali sa pag-ubra ko sa wooden treadmill is wala gid ako background sini sa pag-ubra, pero kay damo mo kita mga source sa mga internet. So ang ako ngini is nakita ko may sa internet, pero mga gin-modify lang ako para maging ninong ni siya kag mabaligya na sang pag-on. So paano, sir, no? Paano mo ni ginsuguran ang mga materyales, anong mga gingamit nimo nga mga materyales para sa sini nga treadmill, no? Kag available lang bala ini ang mga materyales nga ini diri sa aton sa palibot naton? Bali ang mga materyales aton sini nga ginagamit is ang marine plywood, ang 3/4, tas ang mahogany wood. Ang mga ini is pinito na yung bakal sa mga hardware, ang mga bearings also sa hardware is yung mga available man. So, sino kaya iniubrahon, basta ka bala lang mag-ubra. Do ano ka expensive, no? Or ano ka gasto ang pag-ubra sang wooden treadmill, Sir John? Bali sa pag-ubra sa wooden treadmill is gasto gid ini siya kay kung magbakal ka sa mga online, sa mga electric, is barato tuod. Pero electric, may bayaran ka mga kurente. Tapos, ang una, kung maguba, depende na kung makidan pa o hindi. So, ang uning aton, ang wooden treadmill naton is nakabalor ina sang 8,000 ina, like sa pictures ina, is makasave ko na sang kurente, plus maka-exercise ka pa sa balay nyo nga makasave gid. Sir, clarify ko lang ang sa screen naton subong 8,000 pesos ang iyang nga bili, no? So ano ni siya kadako, Sir John, ang 8,000 pesos, no? Kag ano nga weight or kabugaton, no, ang sarang sini nga makerry sa sini nga wooden treadmill? Bali ang walking pad nato ang 8,000 is nagalabog ina sa 110 cm kag nagalapad sa 50 cm. So ang maximum capacity sina is wala pa ko idea, pero ang nakatry pa lang sina is 105 kilograms kag kaya mangyapon. 105. Carry. Pero walking pad ni siya, Sir John. Hindi ni siya pwede for running. May ara kita mga 12,000 ang before nga picture ang dako. So nagalaba siya sang 170 cm kag nagalapad sa 50 cm. Kag pwede nato makadalagan kag makasprint pwede no. Ini ang sa screen naton walking pad ni siya. Walking pad, ma'am. So ang isa ka option is ang treadmill, wooden treadmill nga balor 12,000, tama ba, Sir John? And ang 12,000 pwede diraya ka dalagan up to 100 kilos nga tao. Ma'am. Pwede, ma'am. Wow, amazing, no, Sir John? Amo na sa picture, ma'am. Ini ang 12,000. Yes, ma'am. So paano nato na make sure, sir, nga galibot gid siya, no, ang aton nga treadmill kung galakat kita or nagadalagan kita dira, no? Bali sa design ng treadmill naton is the curve ni siya. So
gapadalagan lang ini is nagagamit. So ang ga-work ini kay sa curve design kag kung mas step ikaw sa babaw is mas slide lamang ini padalom. So sa unang gamit, good line ni siya, medyo madanlog, pero sa sige-sige is masawaan naman kag makadalagan ka man nila man. So kinahanglan naton butangan sang oil, Sir John, parang madanlog siya kag sige-sige libot niya. Anong sistema naton nga dapat ubrahon sang nagadalagan sa aton treadmill? Bali ang maintenance sa aton treadmill antes gamiton is mabutang lang kita sang oil sa may rollers nga part. Tapos after use is trapuan ang inisang marang trapo, trapuan ang balhas, tapos ibutang lang sa indoor nga hindi maulanan kag mainitan. Anong pinaka expensive nga wooden treadmill nga naubra nimo, Sir John? Anong bili niya? Bali ang expensive na na ginaobra is amo na ang manual curve treadmill ang 12,000. Okay. So duha lang gid ang aton nga option, Sir John, 8,000 which is ang walking pad and ang 12,000 nga for running, tama? Tama. Yes, no. So paano naton ma-make sure, sir, no, nga comfortable ini or stable ini para sa aton nga mga runners or athletes or even mga common tao nga gusto lang gid ya mag-exercise? Bali ang ini nga aton nga treadmill ini or ang walking pad is bago ko ini ibaligya, bago ko ini ipadara sa customer is try ginaton ini. Ako bilang isa ka runner is balang ko na kung ano ang kinahanglan sang isa ka runner sa treadmill. Siyempre, may experience man kita. So, ang atong ginabaligya is tested na kag sariga naman. Yes. So, siya mismo as an athlete, no, na na test na niya ang iyang obra. And siya na mismo ang makahibalo, no, bilang atleta, no bala ang kinahanglan para nga maka-exercise, maka-train, no, ang iban nga mga customers or clients sa wooden treadmill ni Sir John, no. So Sir John, anong limitasyon ayhan sini? May ara ayhan ini limitations ang ining wooden treadmill nga ini, no? Halimbawa sa speed niya ukon sa durability. Bali sa limitations ang inyong treadmill, sa speed naman is wala ni siya sa sa speed, depende lang niya sa gagamit. So kung gusto mo magdasig lang na siya libot. Kung gusto mo mag-walking lang, mahinay lang na sa libot. Sa capacity naman, sa durability is ang masaligan natin nga na-try pa lang is 105 kilograms. Sa kapag naman sini kung magdugay wala or hindi, sa akon is if indoor use lang, hindi mo ulanan, is padugay man ini. So, since December last year, Sir John, mga pila na, no, ang imo na ubra nga mga treadmill? Bali, nag-umpisa lang kita baligya is February na kita nag-umpisa baligya. So, ang nabaligya atong subong is nasa 15 na. Wow! May subong, may mga pending orders pa nga, mga pulo pa orders. Wow, 15 starting February, no? Naka-dispose na yan si Sir John sang 15 ka wooden treadmill. So, para sa imo, Sir John, paano ayan makabulig ang ining innovation sa mga gusto nga mag-exercise, gusto maglakat-lakat, no, Sir John? So, ang sa mga gusto maggamit sini is dako gini nga bulig sa inyo, di lang sa maka-exercise ka mo, ilabi na gid subong nga mahal gid ang kuryente, kasi ka mo inisang dako kay wala nang ubayaran sa kuryente. May plano kayan, Sir John, nga i-improve pang design o i-expand pang imo nga mga innovation sa treadmill nga ini? And paano mo, by the way, ginabalanse, no, ang imo nga oras bilang entrepreneur sa imo nga treadmill bilang innovator and at the same time student athlete, no, sang Central Philippine University? Bali sa mga improvements mga gusto ko sa obra nga treadmill is may plano pa kita nga obra nga improvements pero i-try pa dali naton kag pagbalanse naman sa akon nga ginaobra, siyempre kabaligya sa treadmill, kay eskwela, kag train. Bali amo ni sa kadaaga ga-train kita. Pagka puli, antes magkadto sa eskwelahan, is maobra pa. Then, after school,
muna na paubra na kita sa treadmill asa na magabi. Mhm. Sir, no, sa aton nga mga tagpalamati, may mga connect na bala sa imo, may mga tao na bala nga nag-reach out sa imo, no, nga buligan ka sa improvement sang imo nga innovation or gusto pondohan ang imo nga nadiskubre nga ini nga wooden treadmill. Sa subong is damo naman nag-message sa ako nga gusto nila ako buligan, like may mga obrahon, mga improvements or anything. Is subong is wala ko lang na gina-accept kasi syempre gamay pa lang ato yung production. Yes. Masunod magdako-dako nato yung production, damo na mag-orders, siguro i-accept ko na yung offer. Yes, and it requires nga kinanglan mo gid ya Sir John, no, nga tun-an ang ila nga mga offers man kay basi baladihado man sa imo nga part, no, bilang isa ka innovator. So perhaps i-check mo gid, no, ang mga ginatanyag sa imo sang mga nag-offer, no, nga pondohan ang imo nga innovation. Nevertheless, Sir John, happy kami, no, nga mabalaan nga isa ka Ilonggo ang introduce, no, sa nga wooden treadmill. So sa mga gusto magbakal, Sir John, kinanglan nila paano sila mag-reach out sa imo diin nila pwede kwaon ang ila nga treadmill. Bali sa mga gusto kayo nga mag-order sa atong treadmill, nga gusto maka-save sa kuryente, exercise sa balay nila, baka barato, is pwede nyo kayo message sa ako nga Facebook profile, John Liardo Maloho. Very timely, subong may ginapangatubang energy emergency ang pungsod Pilipinas bangod sa oil crisis, no, nagmahal ang presyo sang krudo sa merkado, apektado tanan nga commodities that includes, no, ang aton nga mga electricity. So sa pinaagi sa wooden treadmill ni Sir John, hindi mo na kinahanglan nga maggamit sang electricity o kon magsaksak sa kuryente. Kay ni siya manual ni siya, no, Sir John, kag depende sa imong pag-manage da isang treadmill, no, kung paano mo mapadasig, mapahinay, no, ang speed sa wooden treadmill. Sir, sa mga tagpalamati nato, no, anong sports ang imo nga ginaintrahan, Sir John, dira, no, as a student athlete sa Central Philippine University? Bali sa mga sports na ginantrahan naton sa eskwelahan is track and field naton ginaintrahan. Pero ga-join man kita sa mga outside events like mga fun run events or marathon events. So ga-join kita from 5-kilometer race up to 42-kilometer race sa city. Wow, naga-marathon si Sir John Maloho. Sir, sa mga gusto, no, sa mga kabataan nato, no, nga mga Pilipino, may idea sila, may ara sila sang ginaplano man nga innovation, pero ginakulbaan sila, ano ang imo mahatag nga mensahe sa ila? Bali ang mamba ko lang ang mensahe sa inyo nga pareho sa akon nga pangita pag mo kwarta maka-income na sarili is kung may ginpanumduman ka mo, kung mabudlayan ka mo, syempre sa una lamang inaabudlay gid man. Kung ano man ang handom nyo is kung minumpisahan na ka mo, is sige yun nyo lang kay sa pila ka adlaw hindi mapaktan, makuha niya ang inyong gusto. By the way, sir, no, curious lang, ikaw lang gid isa ang nag-ubra sining mga treadmill nga ni or may katuwang ka man, may nagabulig man sa imo sa paghuman, no, sa mga wooden treadmill or mga walking pads naton? Bali sa pag-ubra sa treadmill is ako lang gid isa ka ubra. Pero kapag bulig lang ako kung may mga ubrahon lang nga gamay nga makaya nila kay most nga work sa treadmill is non-precision gid. So ako lang may naman-an, ako lang gid mostly ka ubra. Wow, amazing. Though one-man team, no, si Sir John sa iyang negosyo and subong, no, sa iyang innovation ining wooden treadmill. Para naman sa imo mga kapwa runners, Sir John, no, anong imo mamensahe sa ila, no, sa pagiging resourceful, no, kay pinaagi sa imo nga innovation, ikaw resourceful, no, kay gingamit mo yang kahoy nga makita lang naton sa palibot para mangin isa ka treadmill para sige-sige ang imo nga training
bilang isa ka student athlete. So anong imo yang nga mensahe sa imong mga kapwa runners, no, para mangin resourceful? Bali mga mensahe ko lang sa mga kapwa ko runners is una maging resourceful kita, mangita ang natupagi kung paano kita maka-train sa mga raw ay nga tiyempo, masasulod balay naton. So para sa ako naman gusto ko ba train, pagkita ko ipagi kung paano ko siya obrahon kag makaubansang amon isang manual treadmill. Yes. After sang wooden treadmill, no, Sir John, ano pa ang lauman namon sa imo, no? Ano pa bala ang mga dapat namon lauman kay Sir John Maloho? Bali, amo lang subong ang ginawa natin man ng treadmill, ginabaligyan na ini. Kag sa sunod, bali magdako pa itong negosyo, makapadala na kita sa ibang nga bansa or sa bilog ng Pilipinas naman. Wow, amen, no? Sir, sa karon, no, April na kita, nag-start ikaw February, diin na nakalabot ang mga wooden treadmills, walking pads, no, ni Sir John Maloho. Bali, subong sa 15 orders is nagalabot naman ni sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, kag nag-ship man kita nationwide. Wow, amazing. So with that, no, sir, basi may mga gusto ka patamyahon or pasalamatan, no? Take your time, no, Sir John? Bali, ginatamya ko lang gali ang akong pamilya nga gasuporta sa akon nga pag-ubra, sa pag-eskwela, kag sa pagiging sa atleta. Kag ginapasalamatan ko lang ang mga tao nga nagasuporta sa akon, kag naga-share sa akong mga post sa Facebook para maka-reach out sa iban nga tao, kag makadugang sa mga customers ko man. Damoy, salamat. Sir, bago kita magtako pa, curious lang ako sa suporta man sang imong pamilya, no, apan knowledge or sang nakahibalo sila, no, nga nakahuman ikaw sang wooden treadmill, anong ilang reaction, especially nagtrending ka pa online nga isa ka Ilonggo nakahuman sang isa ka wooden treadmill. Bali sila na una, sa pag-ubra ko, syempre, wala lang sa kalag nila, syempre, ginaubra ko pa lang. Pero sa nahuman ko na, nakibot din sila, kag nalipay man nga, ang ginubra ko is working. Mas nakibot pa gid sila, nga sa urihi, nag-viral, kag sa subong, nga damo nag-order. So, subong, damo nga pangalipay nila sa akon, kaya syempre ako, makaburig na ko mismo sa karanda, sa mga gastuson, dito sa balay, kag sa pag-eskwela ko man. Yes, no. So with that, sir, madamo gid niya salamat, Sir John, no, sa imo nga tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, gintagaan mo gid kami sang tiyempo, masako ikaw di ba? I believe may exam ka pa tani sa school, no. So, sir, thank you so much sa imo nga tiyempo, no, kag pakigbahin sang imo nga wooden treadmill diri sa amon nga programa Tukib. Sir, madamo gid niya salamat, mabuhay ka. Salamat. Thank you. Na batian mga kabyanan si Sir John Liardo Maloho, isa ka student athlete, no, sa Central Philippine University. Estudyante pa lang siya, ha, mga kabyanan. Physical education, no? And at the same time, no, sa lamharon nga edad, nakaisip sang pag-ubra, no, sang wooden treadmill. Sino ayhan nakaisip nga ang cardio, mga kabyanan, mangin cheaper na, no, sa aton nga mga pumuluyo. Kaysang una, no, kinanlan mo pa magbakal sang treadmill sa mall, nagabalor sang or nag-range sabi, no, sa 20,000 to 50,000 or sobra pa, no, depende sa capacity, depende sa iyang capabilities, no, kay may treadmill nga pwede incline nga do gasaka bala, may ara man sang normal lang walking pad pwede man, no. So mahal ina, no, sa mga merkado naton or sa mga malls naton. But kay Sir Leandro, no, or kay Sir John Maloho, nakahuman siya
pinaagi sa kahoy. Ang mga 8,000 for a walking pad, 12,000 para naman sa treadmill nga pwede kadalagan 100 kilos kaya. Tukibonta ang Western Visayas. Dalina, tukibon ang manguga. So bisan duha pa na ka tag 50 kilos, pwede gali kadalagan-dalaga no sa wooden treadmill. Kagang manami kay madamo na ang nagka-interest no mga kaabyanan, may mga shipment na yan no si Sir John outside of Western Visayas. So amo na yang mga Ilonggo, amo na yang mga athletes naton. Padayon sila ya sa pag-improve hindi lang sa ilang physical health no but also sa mga innovations no nga makabulig para sa ilang training. Ang mga solusyon. Imagine nag-start lang gid ang ideya no ni Sir John sa paghuman sang treadmill nga gamit ang kahoy. Bangod nga ti malain ang tiyempo no, gusto niya sige-sige ya training and at the same time gusto niya inexpensive ang iya equipment. Naguman siya no sang iya kaugalingon niya treadmill. Kag siya man mismo no ang nagatest sang iyang innovation. Kay siya isa man ka student athlete. Nakarelate siya kung ano ang mga kinahanglan sang mga atleta. Tukibonta ang Western Visayas. Dalina. So madamo gid nga salamat kay Sir John and syempre no madamo man nga salamat sa inyo nga mga nagtutok sa aton nga Facebook Live no sa radyo sa 585 AM also sa again no sa Facebook Live sang Radyo Pilipinas Iloilo. So pwede nyo malabot si Sir John no sa iya man nga Facebook account no kung gusto niyo yang bakal or mag-inquire no sa iyang wooden treadmill John Liardo Maloho, pwede nyo i-contact. Philippine Standard Time 10:59 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan and also sa ato man mga katuwang technical diri sa studio si Sir Vermore Aventura. Kag sa transmitter si Sir John Magallanes. Tubtob sa madason nga episode sang Tukib mga kaabyanan, nangin kaupod ninyong inyo katukib, Hope Torrechante kag ini ang Tukib. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.